O bigyan natin ng opinion reaction lang itong nangyayari dito sa Pilipinas, partikular na sa Senado sa agawan ng mga pisto or puwesto. So, in-interview ng NET 25 kung may legal ba na basihan ang pagtatalaga ng panibagong Senate President, panibagong Chairmanship Committee sa mga pwesto sa Senado. So, pakinggan natin yung interview ng NET 25 kay Attorney Guanzon o patungkol dito kung mayroon ba itong legal na basihan. Sa konstitusyon, the quorum shall a majority of the 24 members of the Senate shall constitute a quorum. Kasi wala namang namatay sa kanila, di ba? So 24 sila. Saan 12, hindi po yan quorum. Yung ginagamit nilang decision ng Supreme Court, Abilino versus Cuenco, na sinabi nila ay 12 ay quorum, dahil po, nung panahon na yan, na habla si Abilino versus Cuenco, na ginawa ni Cuenco yung pagka-Senate President, yung panahon po na yon, si Senator Tomas Confessor ay nasa abroad. Kaya po sinabi ng Supreme Court na 23 lang sila. Because at that time, nasa abroad, outside the jurisdiction ng Pilipinas, ang isa, si Senator Confessor, and cannot be compelled to... So, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-quorum ang isang Senado na wala yung ibang mga miyembro ng mga senador. Ibig sabihin kung mayroong 24 na mga senador na andyan maliban doon sa sumurrender or sumuko, kinasuhan, kinulong, ay dapat mayroon pang 23 or 22 na senador ang nasa loob ng plenaryo. So, ibig sabihin hindi pwedeng mag-quorum, hindi pwedeng mag-asisyon, hindi pwedeng maghalal, hindi pwedeng mag-nominate ng kahit anong chairmanship dahil ito po ay lalabas na labag sa batas at labag na rin sa Senate rules. Pakinggan po natin ulit. Attend that Senate session. Ibig sabihin po, ang tanong, hindi po applicable yung Abilino versus Cuenco na decision. 12 lang sila doon kasi may nag-abroad. So 23 lang sila. Ang majority 12 doon sa Abilino versus Cuenco. Pero